Mga walang ingat! Ano bang nangyayari dito? Magkaiba ang pamamahala din sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Sa loob ng 20 taong kong paninirahan sa Pilipinas, ay sanay na sa pagkain ng saging at kanin, kaya't lubusang pinaniniwalaan ng mga tao. Sa loob ng 20 taong kong pananatili sa San Diego, ay halos kilala ko na ang 16 na taong naninirahan dito na itinuturing kong aking mga anak. Ngunit nang ako'y mapalitan bilang kura, ilang hermano, tesoro at kababaihan lamang ang naghatid sa akin. May kaugnayan po ba ang inyong sinabi sa pag-aangkat ng tabako? Ang ginawang reforma ng ministro ay hindi tama. May katotohanan ba ang paniniwala ng mga Pilipino ay mangmang at naging sanhi ng mabagal at pag-unlad ng bagal? Tanungin niyo ang Siginong Laruha, kung may mas higit pa sa kamangmangan ng mga Indio. Mga Ginoo, alalahanin ninyo, tayo na sa bayan ng isang Indio. Si Kapitan Tiago hindi nabibilang sa mga itinuturing na Indio. Makikita ninyo, ilang buwan na lamang ay magbabago ng inyong palagay. Makatikim lamang kayo ng tinola ay... Ang tinola po ba'y parang prutas na luto na maaaring maging sanhi ng pagiging malimtin ng tao? Ano bang notarya? Ang tinola ay ginisang manok na nilhawakan ng upo. Kailan ba kayo dito dumating? Apat na araw lamang po ako at sarili kong gusto ang pagpunta dito. Naparito ka para sa walang kwentang layunin? Hindi ka ba nasiyan sa 20 taon ng paninirahan dito sa San Diego? Hindi. Paano nangyari yun? Ako na may ilang bang tumira sa kamiling ay labis ako na nalambot sa aking pag-alis doon. Ngunit iniisip ko pa rin ang paglilipat sa aking pinuno sa ibang lugar para sa aking kabutihan. May rehiyon ba o wala? May kalayaan bang mga pare? Napasama ang bayan at kay raming naganap ng dahil sa pangungusinti ng mga opisyal na erehe na kalaban ng Diyos. Ano pong ibig mong sabihin? Sinasabi kong malinaw ang aking ibig sabihin na kapag ang kura ay nagpahukoy ng isang bangkay sa libingan ng mga erehe, ay hindi siya pwedeng pakialaman o parusahan maging ang Diyos. Pat! Ang General Vice Real Patrono! Anong vice real? Anong patrono? Kung nangyari ito dati, ay malamang kinaladkad na siya sa hagdan, gaya ng Gobernador Bustamante na walang turing sapagkat ito ang kapanahunan ng tunay na pananampalataya. Tumigil na kayo. Bukas na bukas rin ay makakarating yung mga sinabi sa General. Hindi ang pagtalunan ng mga bagay na walang halaga. Ibang sinasabi ni Padre Damaso bilang pare sa kanyang sinasabi bilang tao. Ang bahala magsuri sa mga pangyayaring pulis. Totoong wala si Padre Damaso sa Santiago nung mangyaring payagan ng kanyang kodyator na ipanibig sa libing ng isang marangal na lalaki. Maaaring totoo rin na hindi siya nagpakumpisal. Ngunit ang pagbintangan na siya ay nagpakamatay ay walang katotohanan at hindi ito patayan upang ipahukay ang kanyang libingan at itapon ang kanyang bangkay sa ilog. Hindi lubos mo paniwalaan ang bintangan na pagpapakamatay. Nakarating ito sa mga kalaman ng General. At sa lalong madali ay pinalipas si Padre Damaso sa mas maunlad na bayan. Iniramdam kong maungkat ang isang maselang bagay. Ngunit kung mas nakabuti ang iyong pagkalipa. Anong nakakabuti? May mga bagay na nawawaglit, nawawala at napapalitan gaya nito. Anong masasabi niyo sa bagong may-ari ng bahay? Pakilala mo na ako sa amin. Hindi na kailangan magpakilala dito dahil Santiago ay mabuting tao. Kilala bilang isang mabuting tao si Kapitan Tiago. Bagamat hindi nakapag-aral, sa kakuriputang taglay ng ama, natuto siyang mamasukan sa isang paring Dominiko. Pinagtiyagaan siyang turuan upang matuto, kapalit ang pagninilbihan sa pare. Kahit na sa pisikal ay maliit ang kanyang ulo, ang paniniwala naman na marami ay may angkin siyang mahusay at talino. Napatunayan ito na makapangasawa niya si Doña Pia Alba, isang mayamang dalaga. Sa sipag at tiyaga, sa pangangalakal, napayabong nilang mag-asawa ang kanilang kabuhayan. Ngunit sa kanilang pagsasama na umabot sa 6 na taon, hindi sila biyayang mag-anak sa paano kaibigan at kapanalig sa pananampalataya na si Padre Damaso.
Nanalig silang mag-asawa sa berling ng Obando upang sila'y mabiyayaan ng supling. Hindi naglaon ay naglihi ang babae. Nagbunga ang kanilang pananampalataya na isang napakarikit na sanggol na pinangalang Maria Clara. Naging palaisipan ang pananamlay ni Doña Pia Alba nang ito ay magdalang tao. Naging malulungkutin ito at nanghina ang pangangatawan hanggang sa napuan ng malubhang karamdaman. Mula pagkasanggol ay pinalaki si Maria Clara ng kanyang tiya Isabel at sa pangangalaga ng amang si Kapitan Tiago at amain na si Padre Damaso. Sa palagay ko, Maria, tamang magagamot. Kailangan mo magtungo ng bayan ng San Diego dahil ang iyong matay nangungusa at kailangan mo magandang Sa palagay mo, San Diego o Malabon? Sa araw ng aming pagdating ng iyong tiya Isabel sa San Diego, ikukunin na namin ang aking dalit at hindi namin babalik pa. Sa loob ng 4 o 5 araw, siya na tayo sa Malacor. Wala na sa San Diego ang aking amain at si Padre Salve ng bagong puro natin doon. Pinsan, mahihiyang siya sa San Diego. At isa pa, nalalapit na ang pista dun. Mukhang parating na yata si Ibarra. Magandang araw, Kapitan Tiago, Tia Isabel. Narito po ba si Maria Clara? Narito siya, Ginoong Ibarra. Lagi mo ba akong naaalala? Hindi mo ba ako nalibot sa dami ng iyong nilakbay at magagandang binibining iyong nakita? Maaari po itong malimot. Ang iyong alaala at dala-dala ko sama ko magtungo sa Europa. Kahit sa panaginip ay nakakita kita, piling isang Diyosa, isang Espiritu, isang magandang lupang tinubuan. Taglay mo ang katangiang parehong Espanya at Pilipinas. At ito'y napakaganda at kakaiba. Dahil rito, hindi mapaghiwalay ang pagmamahal ko sa iyo at sa ating mga bayan. Ako'y di nakapaglakbay gaya mo. Wala rin akong ibang kilala kundi ang iyong bayan, ang Maynila at ang Antipolo. Naalala mo pa paano naligo tayo sa Batisan kasama ng iyong ina. Hinahabol mo ako noon at binabanggit mo ang mga iba't ibang pangalan ng halaman at bulaklak sa wikang Latin at Kastila. Palibhasa ay nag-aaral ka sa Ateneo noon. Ngunit hindi kita pinapansin sapagkat hinahabol ko ang mga tutubi at mariposa. Narito ko pala yung tao ng saboy na binigay mo sa akin. Yun lamang ang binigay mo sa akin. Ito isang sulat ng pamamahala. Yan bang sulat na binigay ko sa iyo nung ako'y aanin? Ako po ba'y nasulatan yun ng iba pa ako, Ginoo? Babasahin ko sa iyo, ngunit nalaktawan ko ang mga paunlak upang hindi kita pasakitan. Bakit tinaginin mo pa kaliya kung Ginoo? Ika'y nagpalimot sa akin kung ngayon mga tungkulin pa palang kalaman. Dapat ako magtungo sa aking bayan. Bukas na kasi ang araw ng mga patay. Lumayo ka na. Sa loob ng ilang araw, magkikita tayo muli. Ilagay mo ito sa puntod ng iyong ina. Hatakin mo pa ang lubid, Crispin. Ka, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tsak na hindi papayag ang inay pinapalo ako. Kung magkakasakit ako ay alagaan ako at hindi ako babalikin sa kampi. Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom. Sa atin ay walang paparatang na isa akong magnanakaw. Ilan ang mabayad nila sa atin ka? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Saka, bayaran mo na lang sinasabi nila sa ating ninakaw ko para hindi na tayo pagbintangan. Halagang 32 piso yun. Hindi ka kasya. Sana pala ninakaw ko na lang talaga yun. Kung
ako sanang kumuha ay may babalik mo talaga yun. Ang kinakatakutan ko ay ang malaman ni Inang nangyari. Huwag na pala tayong umuwi sa bahay ka pa. Tsak na mapapagalitan lang tayo. Huwag kang mag-alala. Basilio, ubuhasan kong sweldo mo ng 25 dahil sa maling pagtugtog ng kampana. At alas 10 kayo ng gabi maaaring umuwi. Ngunit hanggang alas 9 lamang maaaring maglakad sa kalsada. Tiyak na mahuhuli kami ng Guardia Civil. Walang pero-pero. At ikaw, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nilalabas ang ninako mo. Crispin! Crispin! Hoy! Puedes volver a casa hasta aquí. Vuelves el oro que robaste. Pedro, andito ka na pala. Para kay na... Hindi mo ba hintay na yung mga anak? Nabalitaan ko kay Pilos sa putasyon na makapagbasa na daw si Crispin. At si Basilio naman daw ay ngayon mag-uuwi na kanyang sweldo. Pagbukod mo na lang ako ng piso. Nay! Sige pong piso! Anak ko, ano nangyari sa iyo? Ano nangyari, anak? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Nasaan si Crispin? Naiwan po sa kumbento. Anong dahilan? Ba't siya nagpaiwan doon? Kinuha siya ng mga sakrisyan mayor. Nahuli pa rin ako. Pinaputukan. Kaya ako yung papisan sa bandang noong. Mahabaging Diyos, niligtas mo ang mga anak ko. Walang dapat makaalam na hinahabol ako ng mga gwardiya sa Pilinay. Pinagbintangan nila sa Crispin dahil maraming tanong tayo. Lahat ay maaari nilang ibintang sa atin. Huwag ka malabing pinagahan nila, Inay. Hindi nila sinasakang si Crispin. Ito, kumain ka muna. Narito na lamang ang tinira na iyong ama. Hindi si Itay? Ngunit, umalisin ka agad? Huwag kang magalit sa iyong ama. Ngunit, higit na mas mabuti kung tayong tatlo na lang yung Crispin na magkakasama. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit anak? Naginip ako, Nay. Nasa bukid tayo at nag-aani ng mga palay. Ayun, si Sisa. Nasaan ang iyong anak? Ikaw ba ang ina ng mga akaw? Ha? Huwag kang magsinungaling. Nasa lang yung anak. Sa oras na ikaw nagsinungaling, natali ka namin sa punong bawi at babarin. Matagal ko na po hindi nakita ang aking mga anak. At ang bunso ko naman po si Crispin ay hindi ko alam kung nasaan. Ibigay mo sa amin ang salapin na galing sa anak mo kung ayaw mo kayo namin daputin. Mga ginoo, hindi ko pagnanakaw ang mga anak ko. Si Basilio wala na ibigay maski isang kusing. At kaya italugugin niyo pa ang buong bahay namin ay wala kayong makikita. Sapagkat kami mahirap lamang. Gawin niyo man ang nais niyong ibigin, ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng mahirap ay magnanakaw. Kung gayon, ikaw'y aming dadamputin at dadalhin sa kartel. Mga anak ko! Basilio! Crispin!
Ay, Diyos mio, paano sila nakakatira dito? Iborsyo. Kailangan sila tuluan ng ordinate kato ng ginawa ng mga kura at gwardiya civil. Paano kung gantihan ako? At bakit kung matingin ay ganyan ka? Oo, kasi kulot ka. Ang walang yang ito na ingkit ka lamang. Tama! Naiinggit ako sa kulot mong bulbul. Hayaan mo siya. Umuwi na tayo. Kaya madali ang talaso na ista chika. Hindi mo ba alam na hindi ako taga-lalawin at ako ay tumingila? Hindi nakakapasok sa loob ng aking pamamayang alkes dahil hanggang pintuan lamang sila. Siya nga ba? Pero kahit pa paano wala akong asawang pilihan nagpapanggap na doktor! Yaka! Yaka! Napakalaki ng iskandalong ito! Huwag ninyo kami pakialaman! Ang mabuti pa ay iuwi ninyo ang mga asawa ninyo doon sa Tiburcio. Nakikita mo namang pilay ako. Yun din ay luluwas tayo ng Manila upang puntahan ng Kapitan General. Sayang ang pantalon mo, parang hindi ka lalaki. Nalalaman mo namang pilay ako. Dapat hinaman mo siya ng revolver. Kahit kailan, hindi pa ako nakahawak ng... Maria, nanggaling pa ako sa Luwigan upang masaksiyan ang kasal mo. Bakit parang kayo iiyak? Nagkagalitan ba kayo ni Linares? Sabihin mo, Maria, makikinig ako. Tulungan ninyo akong sira ng aking pakikipag-isang buti. Wala na si Crisostomo. Walang dahilan upang ako'y magtiis. Kung buhay pa sana siya, maaari ko pang pagtiisan ng lahat ng ito sa pag-aasang ako'y makatakas sa kalagayan nito. Ngunit ngayon wala na siya. Wala nang natitira sa akin kundi ang magmungha o ang mamatay na rin. Hindi mo siya minahal. Tawarin mo ako sa lahat ng inulog sa iyong kasawian. Hinangad ko ang lahat ng kabutihan at kaligayahan mo. Kaya inakala kong hindi ka dapat maikasal sa isang taong maghahangad sa iyo ng maraming kasawian at makita ka bilang walang palad na asawa at ina. Hindi ko mapapayagan ang bagay na yan. Minahal ko rin ang inyong kababata. Maging ang kanyang ama. Subalit natuklasan kong sila ang magiging sanhi ng iyong kasawiyang palad. Kaya kinamuhian ko sila. Patawarin mo ko, Maria. Ikaw ang tangi kong kaligayahan. Kung totoo ang lahat ng inyong sinabi, hindi niyo papayagan magpatuloy ng aking kasawian. Ngayong wala na si Crisostomo, ibig kong magmungha. Magmungha? Hindi mo alam ang misteryo sa loob ng kumbento. Mas mainam pang masuwi kaysa makulong sa loob ng misteryo. Maniwala ka, Maria. Matututuhan muling mahalin si Linares. Ang kumbento o ang kamatayan? Panginoon! Ako'y inyo nang pinarurusahan. Gawin mo ang inyong ibig. Magmungha ka! Huwag ka lamang mamamatay. Ako na lang po ang inyong parusahan. Huwag ang aking anak. Dalawang buwan na buhat nang makuha ka namin sugatan. Akala nga nang hindi ka na mabubuhay. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Ang nais ko po ay makita ang aking ina at ang bunsong kapatid na nasa bayan. Nak, pakikamatay mong pag-uwi. Marami ka pong anak, at ang aking ina ay wala kung hindi dalawa lamang. Marahil ay naiisip niyang patay na ako. Sa araw na ito, ay ibig ko siyang bigyan ng isang aginaldo na kanyang ikakatuwa. Tila ka isang matandang. Hala, hanapin mo yung ina at nidog mo ang ginaldo ng Diyos ayon sa sabi.
Nay! 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 Ako ito. Si Basilio. Anak ko? Basilio? Nay! Nay! Ikaw ba ang anak? Anong ibig mong gawin? Nililibing ko siya. Sa libingan ng simbahan? Hindi ko kaya. Wala akong kwalta. At saka hindi din tulot ng kura. Ngunit, kung gusto niyo akong tulungan ay... Ako'y nangihina na. Ako'y sugatan. At 2 araw nang hindi kumakain at umiinom. Pakinggan mo. Sa 20 hakbang mula rito, ay makita ka ng maraming kahoy na nakasalansan. Kunin mo ito at ilagay mo sa aming bangkay. Hayaan mong kami maging abog. Pagkatapos, humukay ka rito at makakita ka ng maraming salapi. Kunin mo ito at gamitin mo sa pag-aaral. Sapagkat naniniwala ako ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mamamatay ako hindi man lamang namamasdan ng maningning na bukang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakita, batingin niyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugamok sa dilim ng gabi.